kayo ay na-excited based sa inyong mga comments sa last mini resort update natin, much more ako. I'm patiently waiting, guys. For anything else, ipapakilala ko muna yung sarili ko. My name is Jerlyn. Meron akong 2 anak na si Matt at saka si Lily. Of course, my husband is Polish. That's why we are here in Poland right now. Kung hindi kayo updated, sa Pilipinas kami magpapasko. At ito na nga first time ni Mihaw na magpasko sa Pilipinas and sobrang excited niya kung paano daw natin sineselebrate. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mini resort update, ay huwag nyo kalimutang mag-like and comment down below at the end of this video. And of course, please don't forget to subscribe so you will be always updated at the end of your life. Kung naalala nyo, last time is lagi na lang bumabagyo. Until nga ngayon, meron na namang bagyong papasok. So, tingnan nyo naman yung floor na puno na ng tubig. Mostly, every time na nagbabasa ako ng comment, guys, about sa mini resort update, nababasa ko talaga na napakahina nilang gumawa. Tagal na daw na simula ng The Orange Kite Group at ito lang yung kanilang result. Kung baguhan pa lang kayo sa aking channel, every time na bumabaha or bumabagyo sa Pilipinas, guys, walang pasok yung trabahante nila. Kung hindi naman umuulan, minsan na-i-stop din sila sa pagtatrabaho, guys, dahil wala ring materyales, kulang-kulang. Order pa kasi yung mga materyales and then, ayun na nga, matagal daw umaabot. Paano ibig sabihin? Umaabot? Ay, kapuya, magtagal. Anyways, ito na nga, nag-finishing na sila sa loob ng bahay and of course, hindi namin kinakalimutan, every time na meron silang trabaho, mayroon silang pasok, ay nagbibigay talaga kami ng snack at saka juice. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Gaya ko, isang housewife dito sa Europe, di umaasa sa asawa kong afam. Of course, iba pa rin yung feeling na meron tayong sariling income. Especially we Filipinos, kahit meron na tayong sariling pamilya, ay di pa rin natin nakakalimutan ang ating pamilya sa Pilipinas. Dahil nga sa TransferGo, ay di na ako nahirapang magpadala ng pera sa aking parents. At the same time, guys, dito na rin ako kumikita. Every time na meron kang may invite, ay kikita ka ng 20 pounds or 1,500 pesos. Gamitin mo lang ang aking link o referral code para ma-download mo agad ang TransferGo app. After that, pwede ka nang mag-invite ng iyong mga kaibigan, especially sa Europe at sa United Kingdom. Ops! Don't forget to use my promo code Jerlyn para makalibre ka sa iyong 2 first transfer. Ako nga last time na habang kumakain yung mga workers ng The Orange Kite Group ay wala silang masyadong ulam. From that time, sabi ko kay Agnes na kahit every once a week, bilhan mo sila ng chicken, yung lechon manok. Mas may trabaho sila, guys, ay bibigyan namin sila ng snack or kaya pansudaan. Maganahan silang kumain at hindi magkasakit para tuloy-tuloy ang trabaho, wala absent. Sa mga hindi nga nakakaalam, ito po yung aming apartment. May 6 units po iyan, but right now, nagagawa na sila ng second floor. Sabi nga ni Agnes sa kanyang update, ay wala daw nagtrabaho sa aming bahay ngayon dahil nga walang dumating na semento para mag-finishing. Ito nga't nag-celebrate din sila kasi nga may birthday sa isa sa mga trabahante dito sa The Orange Kite Group. Stop talaga yung paggawa ng bahay pag walang materialis na dumating para matapos na ito yung bahay namin. Nagpe-finishing pa sila until now. Kung wala silang magawa dito sa aming bahay, ay pumupunta sila doon sa apartment. Kung ano yung pwede nilang gawin ay ginagawa nila. Ito-comment pa nga until now na dapat yung bahay yung pina-priority, hindi yung sinimulan na lahat. I told you in my last vlog, pinariote talaga namin yung aming bahay. Kaya lang minsan nai-stop yung paggawa dahil hindi pa naabot or nakarating yung mga kakailangan na materyales. Pero balance muna sila doon sa bahay at dito sila muna nag-focus sa apartment. Nagawa na sila ng mga para sa wiring, sa tubo para sa tubig, para sa mga gustong magpagawa ng bahay. Halina kayo dito para magkapit bahay na tayo. Pumunta na kayo sa The Orange Kite Group. Kami pa atang hindi na sold out dito sa amin banda, kaya go na, guys, for the investment din. The next day nga ay nagpatuloy na sila sa pag-finishing. Outside na naman, I think natapos na yung inside dito, guys. Tingnan nyo, ang ganda na tingnan. So far, gumaganda yung ating bahay kubo. Nag-finishing na sila dito sa labas. Tapos na talaga yung ating mga room at CR doon sa loob. Ay, excited nga ako, guys, kasi nga yung ating bahay ay mukhang bahay na talaga. At ngayon ay nagpe-prepare na sila para magbubong. So, excited na ako. Ang ganda tingnan. Then, nagsidatingan na yung mga materyales natin. Thank you, Lord. Tingnan nyo, guys. Isang truck talaga. Nagdatingan na yung bubong and then yung tangki. Ano pa yung meron? Yung para sa tiles ata yan. Hindi nga updated dito sa aking mga vlogs sa YT ay before kami bumalik dito sa Poland, nakipagbakbaka na kami dito sa anong tawag nito na company man sa City Hardware. Yung contractor namin, doon sila bumibili sa City Hardware. Kaya ayun, doon kami nag-choose kung ano yung gusto namin para sa aming bubong
gulong, para sa tiles, anong kulay, kulay ng loob ng bahay, yung pintura, yung mga tubo, anong kulay, charis lang. Yung tubo, sila na yung magpili kung anong kulay. Choose lang kami para anong klase yung toilet, yung sink, yung microwave. Of course, sa amin na yung mga microwave ha, binili yun namin. I mean, nagbayad kami. Hindi yun kasali sa bahay. Kasi itong The Orange Kite Group, sila lang naman yung gagawa ng bahay niyo. Mga salamin, yung mga refrigerator, mga kettle, kayo na yung bibili. So sa amin that time, nagbayad kami sa contractor namin before kami umalis para naman pag punta namin sa Pilipinas pohon, pag matapos na to yung bahay namin, meron na kaming mga gamit. Of course, yung pintura sa contractor na yun ha, kasi baka yung iba merong mga magtatanong kung sino yung magbabayad nito, ganyan. Yung binayaran namin is yung mga personal lang guys, yung bahay is sa kanila talaga yun, including na yun sa bayad namin. Of course, sa amin yung mga bed no, at saka foam, ay as in empty talaga yung bahay kasi bahay nga lang yung ginawa nila guys. Bago kami bumalik dito ay pumili na kami kung ano yung klase, yung gripo gusto namin, yung lamisa, upuan, o diba excited yarn. Ito na nga magsisimula na nga daw sila sa paggawa ng ano guys, ng atop or bubong, kaya nilagyan na nila ng katong unsay tawag ato man, oy, metal dito sa taas. Dumating na nga din yung insulator para ito sa kisame para hindi mainit sa loob ng bahay. Basta tama lang naman ito para sa ating bahay kubo na pinapagawa. Hindi naman yan siya makalakihan. Tingnan nyo naman, gumaganda na yung bahay natin pero umuulan na naman tingnan nyo. My goodness, napapa-stop na naman yung workers dito pag umuulan. O paano naman nila gagawin yan umuulan? Maganda siguro pag mabubunga na nila para kahit umuulan ay makakagawa pa rin sila kung ano yung pwedeng gawin sa loob ng bahay. Not sure bakit sila nagsimula na sa second floor at hindi pa dito natapos sa ground floor. You know, I'm not expert. Sa mga may alam dyan kung bakit ganun ang sitwasyones, please comment down below. Yan, tingnan nyo yung ating bahay. Ay tapos na yung ating finishing sa labas at sa loob. O diba, ang ganda. Excited yarn. Pero parang unahan man kami ni Doggy. Oy, siya na yung naunang nagpuyo sa atong balay. King of Doggy. Bibili rin kami ng dog pag nasa Pilipinas na kami titira. O, diba? Excited na din ako magkaroon ng sariling aso. Is kung hindi nyo alam, meron kaming malapalasyo dito banda sa amin na kapitbahay. Nagpagawa sila dito sa amin din banda. Excited na rin ako matapos yung malapalasyo nila na pinagawa na bahay. Kasi yung bahay namin is simple lang talaga to. Ang importante sa amin is meron kaming matuluyan kasi ayaw naming magrenta-renta. And of course, kailangan comfortable din kami, no? Kasi alam nyo na yung mga foreigner, kailangan may spacious, ganun. So at this moment nga ay niready na nila itong mga bintana namin na sobrang laki. O, tingnan nyo yun, ang lalaki ng bintana. Diba, hindi ko na malaya na nagbubong na pala sila ni Kuya. Tapos na agad. Dito banda ang gym natin and then after sa gym yung swimming pool and then kinabukasan ay umuulan na naman. My goodness, lagi na lang umuulan. Parang walang katapusan. But anyways, na sila nakabubong at ito na nga pinapakita ni Agnes yung mga yung para sa electricity switch. Napawaw talaga ako kasi napaka-spacious na tingnan after nung finisingan nila yung loob at saka sa labas. O diba guys, nagmukhang bahay na yung ginagawa nila. Sobrang kinis na, makinis pa sa mukha ako. Pero hindi pa tapos yung bubong, may buslot pa rin. Pero maghintay lang kayo kasi matatapos talaga to. Guys, tingnan nyo guys, ang ganda na tingnan. Ayan yung aming kung saan nilagay lahat. Yung parang yung plangka. Lapit lang siya sa kusina para in case of emergency, pwede siyang i-turn off, turn on. Ito na lang yung hindi na finishingan. I guess yun yung pinakalas na lagyan nila ng semento pag nalagyan na nila ng mga Paano ba yan? Gawin yung mga wire guys ba para mo siya mo on o off ang kuryente. I mean ang power, dili ang kuryente. Guys, mabilis na lang to kasi tapos na yung kanilang finishing sa in at saka sa out. O, diba? After dito, magbintana na sila at saka mag-tiles. Then, update nga pala, tapos na kaming nakabayad sa second stage kasi based sa aming deed of sale after ng bubong ng bahay. So, nagbayad na kami ulit for the second stage. Kahit may buslot pa, nagbayad na kami guys. Excited ba kami? Kailangan maka-order na sila ng mga materials pala. Tuloy-tuloy yung trabaho ng mga workers, hindi putol-putol. Kaya, ayun na nga guys, I'm so excited na matapos yung ating mini resort. So hanggang dito lang muna yung ating mini vlog update at sa susunod na week na naman ako mag-update sa inyo. Thank you so much guys for watching. Please don't forget to give me like and comment down below. Bye guys! See you!